Ryan Garcia sinabing gusto niya makalaban si Naoya Inoue sa Japan. Hindi man ngayon pero sa future daw mga tol, pwede daw sila maglaban sa 140 pounds. Because I believe Inoue can become a multiple weight world champion. So I'm thinking, what if one day we fight at 140? I'm talking about future, and we do it in Japan. It'll be huge, huge. Mark my words. If it somehow plays out that way, I think that fight will be one of the biggest pay-per-views of all time. Naniniwala nga po si Ryan Garcia na maging champion si Naoya Inoue sa iba't ibang dibisyon. Sa ngayon, 4 na dibisyon na po si Naoya Inoue sa super bantamweight. Kung aakyat pa si Inoue hanggang super lightweight division, siguradong maging 8 division champion din si Inoue. Dadaanan niya ang featherweight, super featherweight, lightweight, and super lightweight division. So ano sa tingin niyo mga tol, kaya ba ni Inoue na lumaban sa 140 pounds? Parang imposible yung sinasabi ni Ryan Garcia na maglaban sa 140 pounds. Pero walang imposible sa boxing mga tol, no? Lalo na kapag malaking pera ang nakataya dyan. Samantala, sinabi rin ni Ryan Garcia, kinumpirma na si Floyd Mayweather daw ang nagsabi na lalabanan niya si Rolly Romero. Kung matatandaan, nag-announce si Ryan Garcia na labanan niya si Devin Haney. Pero kinausap daw siya ni Floyd Mayweather at sinabi na bakit hindi mo muna labanan si Rolly Romero para ang gawin ng WBA belt. Pagkatapos niyan, labanan mo si Devin Haney para sa unification fight. Dito daw napaisip si Ryan Garcia na may tama naman yung sinasabi ni Floyd Mayweather. Pero ang ending mga tol, hindi tuloy na ikasa ang laban ni Ryan kay Rolly Romero at Devin Haney. Paliwanag pa ni Ryan Garcia mga tol, hindi siya naniniwala na isang tunay na champion itong si Rolly Romero. Kung matalo daw niya si Rolly Romero, hindi daw niya matatawag ang sarili na champion. Ngunit kung si Devin Haney daw ang matalo ni Ryan Garcia, siguradong matatawag niya ang sarili na isang champion. So parang minalit na rin ni Ryan Garcia itong si Rolly Romero. Kahit tatalunin niya si Romero hindi daw siya magiging champion, kundi belt holder lang siya. Sa ibang banda naman, undisputed super middleweight champion na si Canelo Alvarez nagpakita nga po ng head movement. Kahit walang laban si Canelo mga tol, lagi pa rin yan sa gym para mas lalong lumakas. Head movement nga po yung pinapakita ni Canelo dito kung gaano siya kalupit. So abangan po natin kung sino ang official ng kalaban ni Canelo. Kahit marami ang dismayado sa mga kinakalaban ni Canelo mga tol, still siya pa rin ang inaabangan ng mas maraming fans. Sa ibang banda naman, Shakur Stevenson nagretiro na daw sa boxing pero hindi ako naniniwala mga tol. Kung talagang retirado na si Shakur Stevenson mga tol, pwede nang bitawan ng kanyang titulo. Pero hanggat nandyan pa ang kanyang WBC belt, hindi po natin masasabi na retirado na si Stevenson. Sa ibang banda naman, Mike Plania, abangan po natin ang laban niya kontra Angelo Leo ngayong January 31. Kasabay po ang laban ni Mike Plania itong si Romero Duno. Makakalaban niya si Antonio Moran. So malupit itong kalaban ni Romero Duno dahil isang Meksikano, edad 30. So abangan po natin ang laban ng dalawang Pinoy sa Florida, USA. Okay mga tol, hanggang sa muli, maraming salamat po.